So, nandito tayo ngayon sa Pico del Oro. Well, magre-review tayo ng dalawang motor dito, pero pareha sila. Anong pinagkaiba? So, ito yung bagong NMAX V3. Ang tawag nila rito yung sinasabi na NMAX Turbo. Mali. Ang tawag po doon is NMAX YE CVT. So, yan na po yung bagong tawag sa mga CVT ngayon. YE CVT from Yamaha. So, hindi po NMAX Turbo Kasi kung turbo po yan, SUV yan. Diba? So, hindi. YE CVT. Bakit? CVT po ang binago sa kanya. Okay? So, unang-una, paglapit mo dito sa V3, manibela agad mapapansin nyo. Tignan nyo, ibang-iba yung design ng manibela niya. Siyempre, the panel itself. Pag-usapan natin ang panel ng NMAX V3. So, ito yung tinatawag nila, YE CVT. Huwag niyong tawagin turbo, huwag kayong pasaway nakasulat na nga YE CVT. So, ano yung mode na nakasanayan natin? So, may T mode at may S mode. Dalawang mode yan. Ngayon, yung nakasanayan nyo na dito pinipindot sa ibabaw. Ito siya ngayon. Yan. Pag pinindot mo yan, magpapalit yan dito. Kinuha ko lang. Yan. So, magpapalit yan dito. So, from touring to S mode. So, in terms of power band, mas mataas ng 1,000 RPM ang S mode. Mas aggressive siya. Pero, syempre, alam nyo naman stock to. Hindi siya masyado malaking bagay. Ngayon, isa pa sa paborito ko dito ngayon na explain sa amin is meron siyang 1, 2, 3. So, yun yung parang transmission level niya. Hindi naman siya basically transmission. It's just a level or indicator kung nasan na yung level ng CVT mo. So, ngayon, pag nandito ka sa certain speed, certain RPM, pwede mong bawasan yan. Pero hindi mo siya pwedeng isagad. Tapos the rest, kung ano yung meron sa NMAX V2, yun din. Nilakayan lang din yung panel, nilakayan yung signal light, ginaya yung speedometer ng X-Max. Actually, sa X-Max to Itong idea na to. Kaya siguro yung X-Max ngayon, nag-isang panel na lang kasi nilagay lahat dito. Tapos, syempre, music control. Parang sa X-Max. Modo, display, navigation. Ayun, isa pa palang bago rito. May navigation control na siya. Set TFT na siya ngayon. Kompleto rin siya. Parang X-Max nga. So, that's why it's called a Tech Max. So, lahat ng technology ng mga Max, halos pare-parehas lang. From T-Max, X-Max, at ngayon, meron tayong NMAX, Tech Max. Unang-una nyo agad mapapansin, upuan. Lintik yung upuan, napaka-pogi ng ganitong upuan, no? At, eto, pansinin nyo to. Ang pansin pa ng Yamaha to, yung mga ganitong kaliliit na detalye. Dati kasi, magmula nagkaroon ako ng Aerox NMAX, lagi yan nagkukulay gray. Lagi yan ang pinakamaduming parte ng scooter natin. Bakit? Lahat ng dumi dito nalalaglag. Ngayon, napansin nila, binigyan na ng design. Okay small additions. Diba? Oh, also dito sa ano niya, ang tinatawag nilang Y. Ngayon, meron na rin yung NMAX, dalawa na lang yung tornilyo niya. Dati, dito yan Malamang, declip na to. Yun yung mga ayaw ng mekaniko. Declip. Kasi pag nabali, bayad. Okay, since nandito naman tayo sa panggilid, napansin nyo yung shock niya. Diba? Sa Aerox lang ito lumabas before. Ngayon, sa V3 standard na siya. So, ito yung tinatawag nating extended compression. So, sa mga race power natin, meron nun. Pero ito, hindi to adjustable. Stock lang to na nilagyan ng extra para dun sa extra weight, kaya niya pang i-handle. So, Stig, medyo nag-improve yung suspension. Sa kabila tayo. Dito sa front part, obviously, wala naman masyado pinagkaiba. Design, size, looks, konti lang Size, stock. Ito, mukhang papasok yung sa NMAX V2 rito. Kaso iniba na nila yung design nito Hindi katulad nung unang version, mas floppy. Mukhang mukhang Volkswagen. Ngayon, yung NMAX, medyo malapit na sa itsura ng Aerox. Bakit? May tulis na siya. Yung dating mga NMAX, parang busog na tita Bilugan na bilugan Ngayon, nag-evolve na siya. Tumutulis na siya. Yan. So, sa mga buttons, napansin nyo agad, talagang Tech Max nga siya. Bakit? Basta Yamaha, pag sinabing Tech or Max, dapat laging Max. Pag sinabing Max, tignan yung pindutan, standard to sa NMAX V2. Tignan nyo yung kabila. Boom! Nahiya X-Max. Kala mo T-Max, di ba? So, meron siyang menu controls, high beam, low beam, busina, mode.
Ito yung pinaka-paborito natin sa NMAX Dito pa lang meron na yan. Hazard and home. Bakit? Kasi nga may panel control ka na. So may home and back button ka na. Ito, ano tong shift? May cambio ba yan, Boss Arch? Yan. So mamaya, i-explain sa atin mas maigi. 3-step downshifting. Ngayon, ano ba pag sinabi natin downshifting? So, ang downshifting is para nire-reduce niya yung speed to apply engine brake. Okay? So, ibig sabihin, yung NMAX TechMax natin is para ka nagda-drive ng automatic at the same time na-experience mo yung manual transmission kasi meron po siyang downshifting. And then, dito, makikita mo, may 3-level downshifting siya. Step 1, Step 2, and then Step 3. I hope na liwanagan yung mga questions ninyo. And anytime during the day, lapit lang po kayo sa aming mga service technical people. Mababait po yan. And any questions, pwede nating sagutin. Let's enjoy the ride and drive safe. So that's it mga Siwa Nation. Tapos na tayo mag-test ride dito sa TechMax sa Kaibiyang. So ang una agad natin na experience is yung pinagmamalaki nila nung briefing, yung engine brake. So ito yun, yung tatlong pindot na yan. At yung technology na yan, base nung in-explain sa amin, medyo nakakatakot pakinggan, medyo kakaiba, medyo hindi ko alam kung paano aandar. Pero ang ginawa nung Yamaha, habang iniintindi mo siya komplikado, ito ang sikreto. Gamitin mo lang, iintindihan mo agad siya. The more na iniisip mo siya, the more siya komplikado. Pero pag ginamit mo na siya habang nagmumotor ka, bilang rider, yung instinct mo, makokontrol mo siya unconsciously. At matutuwa ka lalo sa motor na to. Kumbaga itong motor na to, dati yung rider ang nag-a-adjust sa motor. Ngayon, yung motor na ang nag-a-adjust sa rider. So ganyan naka-high-tech ang mga motor ngayon. So dito kami pinatesting, maraming kurbadahan, maraming sharp turns. At dun sa mga sharp turns na yun, dun namin na-experience yung sinasabi nilang engine brake. So, ito yung sinasawag nating parang paddle shift niya. So, meron siyang tatlong step. So, syempre, habang patas yung step, patindi ng patindi yung engine brake niya. So, parang pagkakaintindi ko sa kanya, yung pulley niya, dati inuusog ng bola. Ngayon, yung machine mismo, pag pinindot mo tong shift 1, may level siya dun, iusog niya uli. Pag pinindot mo yung shift 2, may level uli siya. Hanggang shift 3. So yun yung parang naglalaro nung RPM. Doon mo nararamdaman yung engine brake na wala dun sa conventional na CVT. Kasi kailangan ng conventional CVT para gumalaw at bumuka ang mga bola is inertia. At para magawa mo yon, para magkaroon ng inertia ang CVT is kailangan ng throttle, on and off. Kasi kailangan niya mag-slide out, mag-slide in. Meanwhile, dito sa YECVT, ito na lang yun, diba? There's no more factor of inertia. Ito lang, makakontrol nyo na agad siya. So, just in case na going up ka at nakikita mong bumababa yung RPM mo at nabibitin ka, shift up ka lang. Talagay ka niya uli sa mas aggressive na RPM, pipick up uli yung motor mo. Diba? So, yun yung pinaka-special feature nitong TechMax na naintindihan natin ngayon dito sa Kaibiyang. Buti na lang dito kami sa Kaibiyang pinag-testing kaya nasubukan talaga namin itong transmission niya. Dahil nga dito sa mga sharp turns ng Kaibiyang tunnel tsaka yung mga ahon at baba niya, talagang mapapakambyo ka. Talagang mapapahanap ka ng cambio pag automatic ka. So dito, gamit na gamit tong part na to. At ang maganda dito, sa YECVT, kung every 3 months, every 1,000, every 500, every 400 kilometers, nagpapalinis ka ng panggilid. Dito siguro magiging madalang ka na magpalinis ng panggilid. Well, magpapalinis ka pa rin naman kasi meron pa rin siya nung back part, nung conventional CVT, pero yung front part niya, yung pinakamadumi, yung mga bola, yung mga kaskasan ng belt, is medyo nabawasan na. Kasi nga, wala na siyang ganung factor. Manual na siya nangyayari sa loob. Kaya, efficiently, systematically, ingenuity,
lahat eh. In-step up ni Yamaha yung CVT game dito sa mga motorcycles. So, itong scooter na to, kakaiba to. Kung mabilis tong NMAX, ewan ko yung Aerox kung paano pa.